Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. First time kong napanood ng live si Brother Kirby na mag-preside. Salamat sa Panginoon. At pinagkakalooban niya po tayo ng mga kabataan, mga tao na nagagamit po para sa ubasan ng Panginoon. At naniniwala tayo na ito po ay umpisa pa lamang, Brother Kirby, ng ating paglilingkod sa Panginoon. We praise the Lord sa mga bagay na yan. Ako pinagpapasalamat din sa Panginoon sa opportunity na meron ako ngayon na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa atin sapagkat bibihira lamang po na maka-attend ako ng prayer meeting. So, lalo na siguro next year. So we praise the Lord sa mga bagay na yan. So, definitely sa araw pong ito, pag-uusapan po natin, halos kakonekta po ito nung pinag-aralan po natin doon sa Last Cottage prayer meeting po natin. Kung paano ho tayo makasigurado na tayo ho ay iniligtas ng Panginoon. At sa atin pong pasimula, mga minamahal kong kapatid, atin pong buklatin ang ating mga Biblia sa aklat po ng unang Juan, chapter 1. Ito po ay magsisimula sa verse 1 hanggang verse 4. Saka po natin ang verse 4. Okay, so John chapter 1 verse 1 to 4 o unang Juan, 1 John chapter 1 verse 1 to 4 o aklat ng unang Juan, kabanata 1, talata 1 hanggang 4. Kung nakita na po natin ay babasahin ko po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and touched with our hands concerning the word of life, the life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. Purihin ng Panginoon. Tayo muna sa gitna yung po. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa biyaya at habag mo sa amin. Salamat po sa iyong pagpapala, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na ang salita mo, O Diyos, na aming pagsasaluhan sa gabi pong ito ay magdulot po sa amin, O Diyos, ng kalakasan, kagalakan, at kapanatagan, Panginoon, na ang pag-asang inilagak namin sa iyo ay hindi papanaw, Panginoon. Hindi po ito, O Diyos, mag-disappoint o magbibigay ng disappointment sa amin bagkos ito po ay magbibigay sa amin ng garantiya na ikaw, Panginoon, ang Diyos na dapat naming paglingkuran at asahan, Panginoon. Kaya patuloy po naming dalangin ang iyo pong tagapagsalita. Tago mo lamang sa iyo pong presensya, Panginoon, at ang iyo pong salita, Panginoon, ang iyong katotohanan ang siyang aming marinig sa gabi nito. Salamat po, Panginoon. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Nalala ko po mga kapatid, nung bata ako, meron po palabas noon na hindi na po palabas ngayon. Pero siguro tandaan nyo pa po, yung investigador na ang host po ay paborito ni Pastor Terence, si Mike Enriquez. Ano po? Tanda ko noon meron pong isang palabas o isang phenomenon na meron daw isang balon. Itong balon na ito o spring ay pinagmumulan daw ng isang tubig na nagbibigay ng kagalingan. O ito daw ay mga may healing properties na kung saan pag ininom mo ito ay lalakas ang iyong katawan. So maraming tao nagigigid doon. Actually, halos buong barangay ay doon pumupunta para kumuha ng tubig. Tapos, yung mga tao doon din naliligo. At yung mga tao doon din naglalaba. So nung tinignan, siyempre, inimbestigahan, siyempre, investigador ng bayan, inimbestigahan nila, pinuntahan nila, at nung makita nila yung sumasalok ng tubig, ay doon mismo kung saan na doon yung babaeng naglalaba, tapos yung paa niya nakababa doon sa pinagsasalukan ng tubig. So doon mismo sila kumukuha ng pang-inom. So nung kanilang sinukat, o nung kanilang tinest yung tubig, nakita nila na yung tubig pala ay merong E. coli, yung merong pinagmumulan ng cholera o yung
mga sakit. Ano po? So sa halip na ito'y magdulot sa kanila ng kagalingan, ito'y maaaring magdulot sa kanila ng kapahamakan at ang sakit pong iyon ay maaaring magdulot ng kamatayan. Alam niyo, ang kinakatakot ho natin, sa dami ho ng problema o sa dami po ng mga misinformation na kumakalat ngayon, meron hong mga tao, mga Kristiyano, na nagtataka o nangangamba na o paano kung mali pala yung pinapaniwalaan ko? O paano kung hindi pala totoo? O paano kung ang tama pala ay yung iba? Sa dami mong paniniwala na meron tayo ngayon, at marami rin ng mga tao ang ginagamit din, ang hawak din nila ang Biblia, sa panahong marami hong pwedeng dumaya sa atin, at kagaya po ng mga taga-Galasya, na meron pong mga taong nakapandaya sa kanila, paano ho tayo makakasigurado na ang mensahe na ating natanggap ay ang tunay na mensahe na magbibigay sa atin ng buhay? How can we be secured that the message we received is the message that gives life? It is the true message from God. Kaya ho ang pag-aaralan po natin itong aklat na ito. Kasi ho, ito po isinulat ni Apostol Juan na pinakamamahal ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, the beloved apostle, sapagkat ang panahon po niya ay halos kapareho ng panahon natin ngayon. Marami hong mga katuruan, false doctrines, ang dumadaya at bumibihag sa kaisipan at sa puso ng mga mananampalataya noong panahon yon. Kaya minabuti niya pong magsulat upang bigyang diin, bigyang tibay, at bigyan ng peace of mind ang mga Kristiyano noong panahon yon na ang mensaheng kanilang natanggap ay ang mensahe na galing sa Diyos at mensaheng nagbibigay ng buhay. At sa atin po, mga kapatid, sa gabi pong ito, ito rin po ang mensahe po natin. Ang mensaheng inyong natanggap, ating natanggap, ay ang mensaheng galing sa Diyos at mensaheng nagbibigay buhay. Tingnan po natin ang aklat po ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Let's go to 1 John chapter 1, verse 1. Ang sabi po dito, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and have touched with our hands concerning the word of life. The first reason kung paano tayo makakasigurado na natanggap po nating salita ay ang salitang nagbibigay buhay na nanggagaling sa Diyos, ito ay sapagkat ang mensaheng atin pong natanggap ay nanggagaling sa nabubuhay na salita. It comes from the living Word. Sabi po ng John chapter 1, in the beginning was the Word. O nung pasimula ay nadyan ang salita. At ang salitang ito ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. That is the living Word of God. Sino po yung living Word na yon? Ang sabi po ng John chapter 1 verse 14, and the Word, which is God, became flesh. That's why we celebrate Christmas. Kaya may Pasko tayo. Hindi ho upang tumanggap ng regalo, hindi ho upang magbigay ng aginaldo, hindi ho upang maging masaya sa Noche Buena. Kung meron kang 500, no, meron daw pang Noche Buena na. So hindi po yun ang purpose ng Christmas. The purpose of Christmas is that so that we can know who God is. And this God came so that He could save us. Ang sabi po ni Juan, which was from the beginning. Ito pong mensaheng ito daw, itong salita daw na pinagmulan, ito daw po ay hindi nagsimula nung ipinanganak si Kristo sa pamamagitan ni Maria sa Bethlehem. Hindi rin daw po ito nagsimula sa creation ng mundo. Kung hindi ang sabi ni Juan sa 1 John chapter 1, before there was any other beginning, o nung pasimula, nadyan na ang salita. Wala pang nagsisimula, nadyan na ang salita. Ibig sabihin po,
Ang pinagmula ng salitang ito, ang pinagmula ng salita, ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagmula sa walang hanggan. He is eternal. And He is the source of this message. Nang nire-recall po ni Apostle John, ang mensaheng ito, ang sabi niya, itong mensahe, this word, which was from the beginning, which we have heard, na aming narinig, na aming nakita, gamit ang aming mata. Alam niyo, pag nababasa po natin ito po ay common phrase po ng mga Israelites, ng mga nagsusulat. Nakita ko ng aking mata. Sadya naman wala naman alam naman po pwedeng makita ng ilong. Kahit gaano kalaki ang butas ng ilong ng tao, hindi yan pwedeng makakita. Sabi niya, nakita ko gamit ang mata. Alam niyo, isini-signify noon, yan po ay emphasis. Parang sa atin niya, kitang-kita ko talaga. Ano po sinasabi ni Apostle John? Alam niyo, ito si Apostle John, approximately 90 years old na po siya. At nung una niya pong nakita si Jesus Christ, itinataya po ng mga theologian na siya ay between 13 years old to 25 years old. Hindi ho mga middle age ang mga disciples ng Panginoon. Yan po ay mga talubata. Hindi ho yan yung mga nasa 30, 40, hindi po. Yan po mga yan ay mga nasa kabataan pa lamang po. At mula noong panahong yun, at siya 90 years old na, namatay pa yun. He's 30 years old, so probably 3 years lang silang nagsama ni John. So kung by the time, kung halimbawa siya ay 15 years old or 18 years old, nagsama sila hanggang 21 years old si John, namatay na ang Panginoon, hanggang 90 years old si John, so from 21 to 90 years old, ilang taon na po yun? 59. Tama? 59? Tama? Hindi. 69. 69 years old. O 69 years na po na hindi nakakasama ni Juan si Jesus Christ. Pero pakinggan po natin ang sinabi niya. Itong mensahe na aming narinig, nakita ko gamit ang aking mata. Nahawakan ko, which I gazed upon. Dalawa po ang ginamit na salita sa pagtingin. Una, aming nakita at aking napagmasdan. Hindi mo maaaring magkamali si Juan sa kanya pong sinasabi. At nahawakan ng aming mga kamay patungkol sa salita ng buhay. Alam niyo, hindi lang ho nakita, namasdan, nahawakan, naamoy, nahagkan ni Juan si Kristo nung kanyang ministeryo. Kung hindi nakita, namasdan, nahawakan niya si Kristo nung siya'y mamatay, nung siya'y ilibing, at nang muli siyang nabuhay. Isa po siya sa mga tao nakahawak sa Panginoong Jesus. Ang sabi po ni Juan, ang mensaheng ipinapaabot namin sa inyo ay nanggaling sa Kanya. This is the source of our good news. This is the source of the message that you received, mga kapatid. Kaya huwag po tayo magdududa kung nagkakamali ba ang ating mensahe o tama ba ang ating mensahe, sapagkat ang pinanggagalingan po ng ating mensahe ay wala pong iba kung hindi galing sa Panginoong Jesus, which is preserved by His Word. So hindi ko kagaya ng polluted na source of water noong inimbestigahan ni Mike Enriquez. Ang source of water po natin is a pure well. Isang malinis na batisan na humahawak ng buhay na tubig. Kagaya po ng sinabi ni Jesus doon po sa babaeng Samaritana. Kung nakikilala mo ang lalaki na iyong kinakausap, ikaw pa ang hihingi sa kanya ng tubig. At bibigyan kanya ng tubig na buhay, at ang tubig na ito ay magbubukal sa iyong kalooban, at para ito magiging batisan at magbubukal ng buhay na walang hanggan. Ito po ang ating mensahe. Kaya huwag ho nating baliwalain ang salita ng Panginoon na hawak po natin. The source of our life
is written in the book na nasa kamay po natin. Kaya sana po mga minamahal kong kapatid, pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, wag lang po sana nating mabuklat ang salita ng Panginoon pag prayer meeting, pag tayo po ay umaattend ng church, pag may fellowship tayo sa mga affinity groups natin. Sana po ito'y lagi nating binubuklat, binabasa, at ninanamnam. Kahit nakikinig po tayo ng mensahe, huwag po nating hayaan na ang tubig na iniinom natin ay maging second hand. Let's go directly to the Word of God. Because this is the source of water. The source of living water. The source of our life. Secondly, mga kapatid, ang salita po ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan po natin. Ang mensaheng ating narinig ay mapagkakatiwalaan po natin na magbibigay buhay sa atin sapagkat, pangalawa, ito po ay nanggaling sa pamamagitan ng kaparaanan ng Diyos. The word that we have heard is communicated through legitimate ways. Basahin po natin ang sabi ng salita ng Panginoon. Let's go to verse 2. Pero ang point po natin ay manggagaling sa verse 3. Ang sabi po dito, again, 1 John chapter 1 verse 2, the life was made manifest or revealed to us, and we have seen it and testified to it and proclaimed to you eternal life, which was with the Father and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim to you. Mga kapatid, ang sabi po ni Paul, sa Romans chapter 10, salvation comes through, ano po yun? Ang salita daw ng Panginoon, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Pero papaano ho nila daw makakasampalataya sa Panginoon? Sabi sa Romans chapter 10 verse 9, those who call upon the name of the Lord shall be saved. But how can we call on Him? Paano kami makakatawag sa Diyos eh hindi namin siya kilala? Hindi kami naniniwala sa Kanya. Paano kami maniniwala sa Kanya kung hindi namin siya naririnig? At paano namin makakarinig kung walang mangangaral sa amin? Right? This is the legitimate way for us to know God, is through the preaching of His unadulterated Word. Kagaya po ni Juan, si Juan po ay isa sa mga apostol na kinomisyon ng Panginoon upang i-preserve ang salita ng Panginoon. Sabi po, I think that is John chapter 16, na nangangaral po ang Panginoon. At gulat na gulat ang mga apostol. Ang sabi nila, paano namin matatandaan lahat ng sinasabi mo, Panginoon? Ang sabi po ng Panginoon, darating ang panahon, may darating na espiritu na siyang tutulong sa inyo upang magpaalala sa inyo lahat ng itinuro ko sa inyo. Siya'y darating upang to convict men of their sin and according to His righteousness. At ito po yung nangyari no? Acts chapter 2. During the time of Pentecost, nang bumaba po ang Holy Spirit sa mga believers. And they were able to preserve the Word of God. Kaya ito na isulat ni Juan eh. Kaya kahit matanda na siya, 90 years old na siya, fresh na fresh pa rin sa kanya yung mensahe na kanyang narinig mula sa Panginoon. And they were commissioned by God to go into all the nation, to preach, and to make disciples. And those disciples are also tasked to go and make other disciples. According sa mensahe na kanila pong natanggap mula sa mga apostles na kanilang tinanggap mula sa Panginoon. At kung tayo ho ay may relasyon ngayon sa Panginoon, we are also one of those disciples who are called to make disciples. Sapagkat it is up to us, brothers and sisters, tayo ho ang instrumento ng Panginoon para makakilala ang mga tao sa Diyos.
That's why when we pray, Lord, ang mga mahal ko sa buhay, sana makakilala sa Panginoon. You are the primary instrument, mga minamahal ko, para ho makakilala sila sa Panginoon. Kailangan ho nating maisip at maunawaan na tayo po ang instrumento ng Panginoon. We are the legitimate way or channel para ang mga mahal natin sa buhay ay makakilala sa Panginoon. Kagaya po ng ginawa po ni Apostle Juan. At ang kanya pong pagpapahayag ng salita ng Panginoon o pagpapahayag ng salita ng buhay ay hindi po nanggaling sa paraan ng pandaraya. Pareho po sila ni ni Paul. Ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians, ako ay nangaral sa inyo, hindi sa pamamagitan ng mabubulaklak na salita, hindi sa pamamagitan ng manipulation, hindi sa pamamagitan ng pananakot, kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kaunawaan o sa kanila sa mga tao ng kaunawaan sa pamamagitan ng kapahayagan ng salita ng Panginoon. Another encouragement, mga kapatid, para sa atin. Huwag ho tayong matakot na magbahagi ng salita ng Panginoon. Bakit? Hindi ho sa galing natin maliligtas ang tao. Hindi dahil nakakagising ang boses natin, kaya makikinig ang tao. Hindi ho dahil magaling tayong magbali ng paliwanag. Hindi ho dahil nasa atin lahat ng sagot, kaya ang tao ay makakalalapit sa Panginoon. Tandaan po natin, ang salita po ng Diyos na nanggagaling sa langit at bumaba dito sa lupa, sa pamamagitan po natin. Hindi ho yan bibitawan ng Panginoon nang hindi po nito na-achieve ang kanyang purpose. It's not up to us to save people. It's up to us to just share the message, to witness. But it's up to God to save, to convict. Kaya mga kapatid, kung paano po nakarating sa atin ang mensahe ng salita ng Panginoon, kung kayo po, mga minamahal ko, ay may nanakot sa inyo, kaya tayo tumanggap sa Panginoon, o kaya may nandaya sa inyo, kaya kayo tumanggap sa Panginoon, o kaya naman ay may nambola sa atin, kaya tayo tumanggap sa Panginoon, medyo delikado po yan. Kung hindi ho natin narinig ang salita, ang purong salita ng Panginoon, delikado po yan. Unless we heard the pure gospel of God na tayo ho ay makasalanan, that we deserve to die because of our sin, and the only way for our sins to be forgiven and to be rescued o para tayo ay mahango mula sa kamatayan ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, pagsisisi sa ating mga kasalanan, at pag-asa, paghawak sa pangako ng Panginoong Hesus para sa atin. Sa ganung paraan lamang po tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan. At kung ito ang mensahe na ating narinig, ito ang ating panghawakan, at ito ang magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na ang mensahe po na ating narinig ay magbibigay ng buhay. Kaya mga kapatid, para po yung ganito kung ang source po ng tubig ay napakalinis, sobrang malamig-lamig, masarap pa, 'di ba? Ganun po yung mineral o yung ganun po yung bukal ng tubig. Pero kung ang daluyan naman po nito ay kalawangin, pag nakaabot po ito sa atin, delikado pa rin po sa buhay natin yan. Kaya po makakasigurado tayo ang salita ng Panginoon na ating tinanggap ay nagbibigay sa atin ng buhay sapagkat gumamit po ang Panginoon ng malinis na daluyan. Hindi dahil itong daluyang ito ay malinis sa Kanya, kung hindi ang Diyos pa rin po ang luminis at naglagay sa Kanya dito upang makarating sa atin ang buhay na tubig na nagbibigay buhay. Pangatlo po, makakasigurado tayo na ang salitang ating tinanggap ay nagbibigay buhay sapagkat meron po itong bunga. Meron po itong fruit o meron po itong ibinibigay sa atin. Let's go again to verse 3. So that you too may have fellowship with us, and indeed, our fellowship is with the Father.
and with His Son, Jesus Christ. Muli, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ito daw po ay nagdudulot sa atin ng fellowship. Pag sinabi po nating fellowship, ibig sabihin po niyan is commonality, commonness, or unity, or oneness. May kaisa. Una, lakdaw po tayo doon sa pangalawang statement that we have fellowship with the Father. Meron daw po tayong kaisa sa Diyos. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, dati daw po tayong mga tao ay nakahiwalay sa Diyos. We were afar off. Tayo po ay malayong-malayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Because of our sin, we are separated from God. Okay? Ang separation pong tinutukoy na ito ay parang separation ng langit at ng impyerno. Kagaya po ng sinabi ni Abraham doon sa mayaman, na sa pagitan natin ay may isang malaking bangin at kung sino ang nariyan ay hindi makakarating dito at kung sino ang narito ay hindi makakaparian. Ganyan po kalayo ang layo natin sa Panginoon. But because of Jesus Christ, because of the gospel, because of the preaching of the gospel, tayong dating mga nasa malayo ay inilapit ng Panginoon sa Kanya. At hindi lamang po tayo basta inilapit. We were so close that God calls us His sons and daughter. Tayo ay inampon ng Panginoon. Wala nang mas lalapit pa dyan, mga kapatid. Sa ating pagtatanggap ng mabuting balita ng Diyos, tayo ay binigyan ng karapatan ng Panginoon na Kanyang maging mga anak. Sabi nung sa memory verse kanina, kadugtong na memory verse kanina ni Brother Kirby, Romans chapter 8, verse 15. You did not receive the spirit of slavery leading to fear again, but the spirit of adoption in which we cry out, Abba, Father. At kung tayo daw ay mga anak, tayo ay tagapagmana. At kung tayo ay tagapagmana, ano ang ating mamanahin? Ang mamanahin po natin, we have a place in heaven, brothers and sisters. And secondly, we have this fellowship with Jesus Christ. Again, hindi ho tayo nakaaway ng Panginoon Jesus. And we also have this fellowship with one another. Hindi lang po vertical relationship ang meron tayo sa Panginoon. But also we have this horizontal relationship. Tayong mga tao na merong buhay na walang hanggan. Tayong mga tao na may iisang pananampalataya. Tayong mga tao na may iisang pag-asa. Tayo daw po ay mananatiling magkakasama. Sa kabilang buhay, mga kapatid, kung sa atin pong dito po sa kalagitnaan natin, meron ho tayong hindi kasama, hindi gustong kasama. Pagdating po sa langit, habang buhay po tayong magkakasama. Kaya mahalin na po natin ang isa't isa dito pa lamang. We have to love one another because we have fellowship with Him. At ano po yung bunga? So that our joy may be complete. Ang atin daw pong kagalakan ay maging kumpleto. Gaano ho kasalimuot ang buhay ng isang tao na hindi niya sigurado ang kanyang buhay? Natatandaan niyo pa po ba yung buhay ninyo nung hindi kayo sigurado sa inyong kaligtasan? Ako po, natatandaan ko yung buhay ko nung hindi pa po sigurado ako sa aking kaligtasan. Nandito po ako sa church, sabi ko nga, ang hirap ng sitwasyon ko. Siguro, maintindihan din ito ng mga kabataan na merong magulang na pastor o mga magulang na nandito na sa church. Na lagi kang uma-attend, pero alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pupunta sa langit. Na ginagawa mo ang lahat para maging mabuti, pero alam mo hindi ka pupunta sa langit. Tanda ko nga po nung bata ako, hindi ako naaasar, hindi mo sumasama doon. Ano bang tawag doon? Naiinggit siguro po ako sa mga kasabayan ko na nagtetestimony na, salamat na lang sa Panginoon at ako'y kanyang iniligtas.
Hindi ka naman totoo siguro niligtas. Ako nga, hindi ko pa nga nararamdaman yan. Ano kayang tawag doon sa anong yun? Ganun ako, parang may sama ako ng loob sa kanya. Ano naman yung ligtas? Bakit pa yun? Bakit siya pa? Ako nga, lagi na nga, mas manauna pa ako sa kanya. Una pa siya naligtas sa akin. May bitterness, yun, may bitterness. Kasi wala pa akong fellowship sa kanila. Di ba? Hindi ko alam kung may ibang nakaramdam, pero yun yung nararamdaman ko before. Pero nung makilala ko ang Panginoon, at nakakarinig ako ng testimony na siya nakakilala sa Panginoon, salamat. Praise the Lord. Kapatid. Kapatid, habang buhay na tayo magkasama sa langit. Kasama ang Panginoon. Wala na problema sa buhay natin. Pagkamat meron tayong suliranin. Pero hindi. Ultimately, panatag tayo. We have this joy. Because we are secure. Sabi nga ng kanta, I am so secure. Amen? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, itong sulat na ito ni Juan ay para sa atin. Tayo po ay may kasiguraduhan na meron tayong buhay. Sapagkat ang bukal na pinanggagalingan ng tubig natin ay ang Diyos. At binigyan niya po tayo ng channel upang malayang makarating sa atin ang kanyang salita. At tayong mga taong uminom mula sa tubig na nanggagaling sa Diyos ay natik-awan ng uhaw. At hindi nang muli tayo mauuhaw kailanpaman. Purihin po ang Panginoon, tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong biyaya sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo namin maisip, Panginoon, kung gaano kalalim ang iyong pagmamahal sa amin. Patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat although we are sinners, kahit kami po'y nagkakasala, Panginoon, still, Panginoon, ang iyong pagmamahal ay pinagkaloob mo sa amin. And we are praying, O Lord. Alam po namin, in our midst, sa karamihan po ng members ng Herald of Faith Baptist Church, meron pong ilan sa amin na maaring nangangamba, nanghihina, nanlulupaypay, kinakabahan kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dalangin po namin na ang salita mo, Panginoon, ang patuloy na magbigay po sa amin ng katatagan, ng kalakasan, na tumindig sa iyong salita, na manindigan, Panginoon, at mamuhay ng may kapanatagan. Yamang nalalaman namin na ang mensahe na aming tinanggap ay galing sa iyo, Panginoon, at ito po ay nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa kagandahang loob mo sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.